May tax na sa manufacturer, may tax sa supplier, may tax sa distributor, may tax sa reseller, may tax pa sa buyer. One of the reason kung bakit ang hirap-hirap umangat dito sa Pilipinas. Aming gusto magnegosyo pero hindi nila magawa kasi ultimo small business owner. Sandamakbak yung requirements. At sa bawat requirements na yun, pahirapan pa. At eto pa, may tax na sa manufacturer, may tax sa supplier, may tax sa distributor, may tax sa reseller, may tax pa sa buyer. Isipin nyo na lang, ilang tax yung napatong para lang sa isang produkto. Kaya sobrang mahal ng bilihin. Kung hindi nyo may tatanong, small business owner din ako dati. Ang pangalan ng clothing ko is Stay and Chill. Noong una, first and second year sa pagbibusiness, talagang nag-boom. Way back pandemic, blessings in disguise sa akin yun. Kasi although nawalan ako ng trabaho, nagka-business ako at nakaipon ako. Malakas yung online shop noon kasi hindi naman nakakalabas yung mga tao. At syempre, dahil alam nilang malakas yung online shop, ang dami mo na ring kalaban. Ang daming nagtayo ng online, ang daming gumaya, at ang mahirap pa doon, yung pinaghihirapan mong concept ng design, kinukuha lang ng iba. Mas bumibenta pa sila. Ganon yung laro ng online clothing. After 3 years, bumagsak yung benta. Panahon naman to ng Axie. Pinasok ko yung pagka-Axie. Dito ko mas lalong bumagsak. Kasi medyo late na ako pumasok ng Axie. Nag-all in ako, binuhos ko. 8 pesos pa yung SLP nun. Binuhos ko lahat ng pera ko. Then boom! Isang iglap, nahack yung Axie ko. 300k na wala sa akin. Hindi ko alam. Natulalaan na lang talaga ako. Gusto ko umiyak pero hindi ako maiyak ng panahon na yun. Para ako binuhusan ng malamig na tubig. Yung akala mong mag-aahon sa'yo, yung pala yung mas lalong nagpabagsak sa'yo. Instead na isipin ko, maging broke ako. Kinulusan ko na lang. Bumalik ako sa pagko-clothing. Tinulungan ako ng kaibigan ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko dito sa taong to. Sobrang dami niyang in-order sa akin. Kaya nakabangon ako kahit papano. Pero unti-unti din naubos. Sabi ko noon, bakit parang wala akong naiipon? Lagi naman siya nag-order. And then yung na-trace ko, na yung online shop ko pala yung problema. Ang daming hidden fees. For example, benta ko 200. Na ibabalik lang sa akin, 130. Lugi pa ako sa puhunan at pagod. Kaya nag-decide ako ipasara yung business ko. Ang malupit, nung ipapasara ko na, ang dami ko pang binayaran. Ito yung mga resibo na pinunit na. Hindi na ito magagamit. Kasi pinasara ko na nga. Grabe no, nalugi ka na, nagbayad ka pa. No choice, kasi kung hindi ko siya babayaran, kung hindi ko siya ipapasara, mas lalaki lang yung penalty. And then yun, mag-a-apply na sana ako bilang employee. Until I heard about affiliate. Yun. October 2024, nag-start ako mag-affiliate. Una, di ko siya sineseryoso talaga. Gawa lang ako ng gawa ng content. Until nakabenta ako. Sabi ko, oo nga no, totoo pala, pwedeng kumita sa pag-affiliate. And then yung nagtuloy-tuloy ako, sineryoso ko, hanggat sa nakapondar ako ng cellphone, motor, bahay. Hoping one day makabalik ako sa pagbibusiness. Not now. Pero ito pa rin yung goal ko eh. Ito pa rin yung gusto ko. Stable business. Kahit na kumikita tayo sa pag-affiliate, gusto ko pa rin magkaroon ng business. No one knows kung hanggang saan yung era ng pag-affiliate. Maganda pa rin na meron tayong stable business. Napansin nyo ba pinagdadaanan ko? Bumabagsak, umaangat, pero patuloy bumabangon. Ever man na may maisip ulit akong negosyo, di ako matatakot sumugal ulit sa pagnenegosyo. Kahit pa ulit-ulit ako mag-fail, babangon ako. Kung iniisip mong it's too late, kasi yung kaibigan mo, kasabayan mo, nauna na, naging successful na, o to be honest, masaya akong nagiging successful yung mga kaibigan ko. Proud ako sa kanila. Masaya ako na na-achieve nila yung gusto nila. Kaya instead na mainggit ka, maging proud ka sa kanila, gawin mo silang inspirasyon. Dahil malay mo, someday, magiging successful ka din.